8:12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Ang liwanag na lalawigan ng programa ng Bulacan Cadence na inyo pong mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes sa ganap na alas 3 hanggang alas 4:30 ng hapon. Kasama sina Reverend Michael Perez, Pastora Sulay Perez, Reverend Jesus Parungaw at Bishop Jose Longos. Ang liwanag ng kabataan inyo naman pong mapapakinggan sa tuwing araw ng Sabado mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng umaga. Kasama sina Sister Sarin Lasco, Sister Jazzer Cuarteros, dito po sa Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Ang layunin ng programang ito na mailapit ang ating mga kabataan at ang bawat Bulakenyo sa ating tunay na ilaw. Si Jesus ang tunay na liwanag ng ating lalawigan. Efeso 5:8 hanggang 9. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon ay nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang binubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Ang dakilang pag-ibig ni Jesus ang tunay na liwanag ng ating lalawigan. Pag-ibig mo walang magkaraang kahit na sino man pinakamahal ako, pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Dakila ang pag-ibig mo, walang hanggan. Ang pag-ibig mo, walang magkaaga. Kahit na sino pa man, pinakamamahal ako, pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Dakila ang pag-ibig mo, ngayon alam ko ang pag-ibig mo sa mundo. Kaya ibinigay mo ang iyong pag-ibig.
Muli ay sa pangalan po ng ating Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Dalangin po namin na patuloy po kayong nasa mabuting kalagayan at inanyayahan po namin kayo ng ating Panginoon, ng ating mga kapatid sa Bulacan Bible Christian Church na tayo sumamba sa ating tunay na Diyos, sa Diyos na lumikha at tunay na nagmamahal po sa atin. Ito po ang inyong lingkod, ang lingkod po ng ating Panginoon sa Kristo, Pastor Michael Perez. Ang paksa po na naisibigay ng ating Diyos sa umagang ito sa inyong lahat, dito po sa ating lalawigan ng Bulacan, sa lahat po ng mga nagmamahal sa ating Panginoon, sa ating bansa, maging sa lahat ng bansa po na kayang abutin po. Ng salita na ito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga social media. Ang sabi po sa paksa, ang pinakamahalagang dala-dala ng ating Panginoong Kristo para sa lahat ng tao. Ito po ay hango sa aklat po ng Pahayag, Kabanatang 3, talatang 20. Ang sabi po ng ating Panginoon, personal po niya na sinasabi sa bawat isa po sa atin, nakatayo ako at tumutok-tok sa pintuan po ng ating mga puso. Ang sabi po rito ng ating Panginoon, kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, kung tayo daw po ay magpapasya na buksan po ng ating mga puso para sa Panginoon, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Kaya yung paksa po natin, ang pinakamahalagang dala-dala ng ating Panginoong Kristo para sa lahat ng mga tao. Pero bago ko po ito ibigay, nais ko po munang talakayin ang pagkakabahabahagi ng taong bayan nang dahil sa iba't ibang mga relihiyong dinala sa puso po ng mga tao. Ang sabi po sa Colosas, Kabanatang 2, talatang 8, ito po'y sinasabi po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral, at hindi daw po nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi lamang ng mga matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. So maliwanag po na sinasabi po ng ating Panginoon dito sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Pinag-iingat niya po tayo sa mga aral na wala daw pong kabuluhan, na kung saan ay naalala ko po nang ako'y bata pa na sa mga ninuno po natin, sa ating mga mahal sa buhay, ang dami pong mga pamahiin, ang dami pong sinasabi. Pero ito daw po ay, ang totoo, hindi daw galing talaga sa Diyos eh. Yung relihiyon na ito, napakadami po eh. Sa totoo lang po, ako'y awang-awa po sa ating bansa at sa lahat po ng bansa. Lalo na po sa nangyayari ngayon. Ang tao po ay pagod na pagod, litong-lito. Kahit po yung ating pamahalaan, hindi alam kung saan po tutungo. Naawa po ako dahil kitang-kita ko sa kanilang kalagayan, sa kanilang mata, yung kawalan po ng kapayapaan, kawalan ng kapanatagan, lalo na po sa nangyayari sa ating bansa at sa lahat po ng bansa o sa buong mundo dahil po sa salot ng COVID-19. Hindi po alam ng tao kung saan sila pupunta at tutungo. Tapos mapapasukan pa dahil alam naman natin na alam nating lahat ng tao na ang Diyos na lamang po ang ating pag-asa.
na lagi ko pong sinasabi sa nakakaraan pa, sinisikap po ng ating pamahalaan at lahat po ng pamahalaan maging sa iba't ibang bansa kung paano po lalabanan itong COVID-19 na hindi po nakikita. Pero alam nating lahat na ang Diyos na lamang po ang ating pag-asa. Na kung di po paghaharian ng pag-ibig, kung di po alalahanin ng Diyos ang pag-ibig po sa atin, maubos po tayong lahat. Alam po natin yan. Kahit mag-ingat po tayo, lagi ko sinasabi, kahit nasa loob tayo ng bahay, maliban na lamang po, wala na pong ligtas sa lugar na iyon, maliban na lamang po kung tayo nasa dakilang pag-ibig ng Diyos. Litong-lito po yung mga tao, tapos papasukan pa po ng iba't ibang mga relihiyon. Iba't ibang mga paniniwala na kung saan ay hindi naman galing sa Diyos, sinasabi ng Panginoon. Iyan ay sabi-sabi lang ng mga matatanda, ay mga relihiyon na ipinalaganap sa ating puso. Iba't ibang paniniwala na naging sanhi po ng pagkakabahabahagi po ng sambayan ng Pilipino, ng lahat ng bansa. Kahit nga po sa pamilya po, pagka magkaiba ang relihiyon, hindi po magkasundo, nagkakaroon din po ng pagkakabahabahagi. Kaya naniniwala ako kung iyan sa Diyos, yung mga relihiyon po na yan na kumakalat, hindi po magkakagulo tao, hindi po magkakabahabahagi, sapagkat hindi kalooban ng Diyos na tayo magkanya-kanya. Tayo inilikha ng Diyos sa isang puso upang ibigin ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan ng ating mga ninununo, na kung saan ay tama na rin po natin sa kay Eva at kay Adan, kaya ang mga bata nga, lahat tayo nagkasala na rin. Sa kagustuhan pong maligtas ng mga tao, nagkanya-kanya pong mga relihiyon, nagkanya-kanyang paniniwala na naging sanhi po ng pagkakabahagi po ng puso ng taong bayan. Ang sabi po sa Marcos, Kabanatang 7, talatang 6 hanggang 8. Sinagot sila ni Jesus, bakit po yung ating Panginoon po, kung ating pong babasahin yung kanyang pagmimisyon sa lupa, ang lagi niyang itinuturo sa kanyang mga alagad at sa mga tao ay yung pag-ibig sa tunay na Diyos at ang pag-ibig po sa bawat isa. Sa totoo lang po, kahit yung ating Panginoon sa Kristo, wala siyang ibinigay na relihiyon sa tao. Kahit po nang unang likhain po ng Diyos, si Eva at si Adan, wala po siyang ibinigay na relihiyon sa tao. Pero makikita po natin ngayon yung mga relihiyon, kanya-kanya po sila na paninindigan na sila yung katotohanan. Umanib kayo sa amin, maliligtas kayo. Pero pansinin niyo mga kapatid, lalawigan ng Bulacan, sa lahat po na naabot po ng tinig ni ito. Kaya ba't kay Adan pa lamang po kung talagang nais ng Diyos na mayroong relihiyon ng tao? Di sana kay Eva at kay Adan pa lang binigyan na po tayo ng relihiyon. Meron po tayo kay Eva at kay Adan relasyon sa Diyos. Dahil tayo po ay nilikhang kalarawan at mahal na mahal ng Diyos na hindi pa po tayo nagkakasala pare-pareho. Kaya kung meron mang maibalik sa tao at sa Diyos na sinira po ng kasalanan, ito po yung relasyon niya, puso sa puso sa Diyos. Hindi po yung relihiyon na itinatagpo ng maraming mga tao na ipinamana sa mga bagong henerasyon na ngayon ay laganap at lalaganap pa, na naging sanhi ng pagkakabahabahagi po ng paniniwala at prinsipyo ng taong bayan. Mismo ng Panginoon, sinagot sila ni Jesus, Marcos 7, talatang 6 hanggang 8. Tama ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko ay paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso nila ito ginagawa. So ang nangyari po sa relihiyon, ito'y ginagawa nila dahil sa kanilang paniniwala. Hindi nila ito ginagawa dahil sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa bayan. Ginagawa nila at minamahal ang kanilang relihiyon dahil iyon ang kanilang nakagisnan.
pinuno na ngayon ay nangyayari pa rin sa ating bansa. Kaya sabi rito, sabi ng Panginoon, siya mismo nakita niya, paggalang na handog sa akin, ng bayan ko'y paimbabaw. Kaya yung mga natalakay po natin na nakaraan, marami. Mananalangin lang, lalo po sa panahon natin ngayon, umiikot pa sa mga kalsada. Sinabi ng huwag lalabas ng kalsada. Sabi ng ating Pangulo na dapat po tayo magpasakop, lalo na po tayo mga lingkod ng Diyos na nakakaalam na magpasakop sa ating Pangulo. Pero anong ginagawa ng ibang mga relihiyon? Lumalabas pa rin. Dala-dala pa yung mga ribulto. O yung iba naman, lumalabas pa rin dahil sa kanilang mga paniniwala na kung saan, kung babasahin natin sa Biblia, mga mapagpaimbabaw. At kung tatalakayin pa natin yung nakaraan, ang mga ribulto na iniikot sa bawat barangay, diyan po galit na galit ang Diyos. Pero sasabihin po ng mga matatanda, matakot kayo, Diyos yan, sundin nyo yan, pagagalingin kayo yan. Ito po yung kaya sabi ng Panginoon, mapagpaimbabaw. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang sa handog, paggalang na handog sa akin, ng bayan ko'y paimbabaw lamang. Ipinakikita nila sa tao na sila'y malapit sa Diyos upang sila'y sundin ng mga tao. Paimbabaw pero wala yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Kung mahal mo ba ang tunay na Diyos, hahawa ka ba ng mga ribulto? Naalam natin sa Biblia na iyan ay kinasusuklaman niya. Guguluhin mo ba ang paniniwala sa pamamagitan din ng iba't ibang mga relihiyon na nagiging sanhi ng pagkakabahabahagi? Maraming relihiyon ngayon ginagamit ang politika. Anong ginagawa ng ibang relihiyon pa bukod sa mga ribulto? Magtatatag ng relihiyon para pag may halalan, kakausapin yung politika, lagayan, sabuatan, ang sasabihin, iboto nyo si ganito, sasabihin sa kanyang membro, di kuwalta nga naman yan, tumatiginting na kuwalta. Ginagamit ang taong bayan, ginagamit ang mga membrong naligaw, nang dahil po sa relihiyon. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso nila ito ginagawa. Maraming mga relihiyon po, mga tradisyonal lamang kung bakit po sila nananalangin. Madidinig po natin sa mga leader ng relihiyon, kasi nakasanayan na namin yan. Kasi tradisyon namin yan. Kasi paniniwala namin yan. Kaya sabi ng Panginoon, sabi lang yan ng mga tao. Kaya sabi rito, sa talatang 7, pagpurit, pagsamba ang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal, utos lang ng tao, utos lang ng mga leader ng mga relihiyon at ng mga matatanda, pero sasabihin galing sa Diyos. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga nila ang utos ng Diyos. At ang sinusunod nila, ang turo ng tao. Kaya po nagkabahabahagi po yung tao ng dahil po sa mga relihiyon. Ngayon kung sasabihin niyo po sa akin at itatanong niyo, kagaya po ng ilang mga pagtatanong po sa akin pag ako po ay nagpuprograma sa Radyo Bulacan, saan galing ang relihiyon? Sa tao. Dahil yan ay kanya-kanyang paniniwala at paraan po nila. Sino may sabi niyan? Ang Diyos, hindi ako. Kaya nang ako'y tawagin ng Diyos, sabi ko ayoko ng relihiyon, hindi ako sa ganyan. Naguguluhan ako sa mga relihiyon. Na akin pong tatalakayin sa inyo ng Panginoon mamaya. Kaya sabi po sa Roma 10, talatang 1 hanggang 3, mga kapatid, tingnan niyo po yung nakita ni Apostol Pablo sa kanyang mga kababayan na nakikita po natin sa ating bansa. Nagtatag po
po sila ng iba't ibang mga paniniwala at reliyon, ang taong bayan ay naligaw na. Hindi na alam ng taong bayan kung bakit sila nilikha ng Diyos. Hindi nila alam kung paano sila mabubuhay kasama ang Diyos. Kaya sabi dito mga kapatid, ang maruptop kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Siyempre bilang mga lingkod na tunay ng Diyos, katulad po ni Apostol Pablo, sa ginagawa po ng mga tao, ng mga riddle, ng mga iba't ibang mga simbahan, ng iba't ibang mga paniniwala, anay na lang po ni Apostol Pablo ay maligtas sila. Bakit mahal po ni Pablo? At alam natin lahat, at alam po namin na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya gustuin po namin na sila at kayo'y maligtas, kagaya ni Pablo. Gusto niya maligtas ang tao sa kanilang ginagawa. Nakikita ko, sabi rito, nakikita ko na sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan po ng relihiyon. Sinisikap po nila yan, nakikita po ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, ngunit mali ang kanilang batayan. Roma 10 po yan. Sapagkat hindi nila nakikilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. Dahil nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan. Ito na po yung reliyong sinasabi at paniniwala. Sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos, ang sinusunod po ng tao dahil sila'y naligaw na ay yung paraan ng tao. Iba yung paraan ng tao, iba yung paraan ng Diyos. Tingnan po nyo, dito po sa amin sa bayan ng Bombong, wala na pong magpipinitensya, wala na pong magpapasa ng krus. Sapagkat iyon ay isa sa mga paniniwala lamang na sila'y patatawarin ng Diyos. Sa totoo lang, yung sinabi ng Panginoon sa Kristo na siya'y tularan, hindi po sinasabi ng Panginoon na tayo magsipagpasa ng krus. Paano po yung mga matatanda? Yung mga senior citizen, paano po yung mga PWD? Ang lahat ay mahal ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sila lang ang may gusto niyan. Tingnan nyo ngayon, di walang magpapasa ng krus, walang magpipilitensya. Wala naman kasing kabuluhan na yon. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan at kapangyarihan na magbuwis ng kanyang dugo na perpekto sa atin. Kaya sabi niya, anong nangyari sa inyo, bayan ko? Hindi ba't ang sinira ng dyablo sa pamamagitan ng kasalanan kay Eva at kay Adan ay yung kanilang personal na relasyon sa Diyos? Kaya tumawag ang Diyos sa pamamagitan po ng Biblia na ating maiunawaan. Sa lumang tipan pa lamang ay tumawag na po ang Panginoon, ang tunay na Diyos ng mga propeta, at sa bagong tipan ng mga apostol. Sa panahon din po na ngayon, upang ipagsigawan sa taong bayan na kung ano ang sinira ng dyablo sa pamamagitan ng kasalanan, iyon na yung relasyon ng tao sa Diyos. Kaya kung meron mang dapat ipalaganap, kung meron mang dapat ibalik at maibalik sa tao sa Diyos yung ating personal na relasyon. Pero ano po ang nakita po natin sa buong mundo at sa ating bansa? Reliyon ang dinala ng mga tagapagturo sa puso ng sambayanang Pilipino. Napakadami pong relihiyon, libo-libo ang relihiyong sa iba't ibang mga bansa at sa ating bansa. Naaawa ako sa taong bayan. Bakit? Litong-lito, pagod na po ang taong bayan, lalo sa nangyayari ngayon. Pero makikita mo yung mga relihiyon, pinaglalaban nila ang kanilang paninindigan. Walang relihiyon na magsasabi na sila'y mali. Walang relihiyon na magsasabing sila'y hindi tama. Walang relihiyon na magsasabi na hindi sila katotohanan. Nagtatalo-talo. Tandaan nyo ito. Ito ay galing sa Diyos. Kapag tayong lahat ay namatay, siguradong mamamatay po tayong lahat kahit hindi po sa COVID-19 na yan. Darating ang panahon na tayong lahat ay mamamatay. Darating ang panahon ang paghukom. Darating ang panahon na hindi na po natin mapipigil. Magugunaw ang mundong ito. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga tao. At kapag nangyari po yan mga kapatid, puso ang titignan ng Diyos. Hindi tatanungin ng ating Panginoon kung anong reliyong kagaling. Hindi tatanungin ng Diyos kung ilan ang bilang niya sa inyong reliyon. Hindi tatanungin
Diyos. Sapagkat puso ang titingnan ng Diyos. Kung yung kanyang pag-ibig, kung ating Panginoon sa Kristo ay nasa puso mo, tinanggap mo siya, puso sa puso. Bakit? Common sense po. Common sense. Bakit? Kapag ka ang tao namatay lahat, ano sasabihin ng isa na sinasabi sa ating mundo? Umanib kayo sa amin, kayo'y maliligtas. Sabi ng kabila, hindi, kami ang katotohanan. Pumunta kayo sa aming daan, kayo'y magliligtas. Ang sasabihin naman ng isang reliyon, hindi. Pumasok kayo sa kawan, maliligtas kayo. Ang sasabihin naman ng iba, hindi, kami ang katotohanan. Matagal na kami. Nagtalo-talo pa sa langit. Kaya hindi po tatanungin yan, hindi po lisensya yan para maligtas ang tao. Hindi makapagliligtas ang tao sa buhay at kaluluwa ng tao. Naaawa ako, litong-litong, pagod na. Pinasukan pa ng mga reliyon. Ang titignan ng Diyos ay yung puso. Kung tinanggap natin ang kanyang dakilang pag-ibig sa ating mga puso, ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos, nagkasala, hindi natiis ng Diyos, siya'y nagkatawang tao dahil sa pag-ibig sa atin na hindi matanggap ng ibang mga reliyon. Kaya ang tingin sa ating Panginoong Kristo ay taong-tao lang. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang lahat na nagsasabi na ako'y tao lang ay mga anti-Christ. Hindi makanawaan ng ibang mga tao na nagawang magkatawang tao ng ating Panginoon dahil sa pag-ibig sa atin at yung kanyang banal na dugo na itinuturo ng iba't ibang relihiyon na nagtatalo pa sa iba't ibang mga doktrina. Isa lang po ang sagot natin dyan na sagot ng Diyos. Ang banal na dugo ay ibinigay ng Diyos dahil pa rin sa pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid, ito po yung ating paksa. Ang pinakamahalagang dala-dala ng ating Panginoong Kristo para sa lahat ng mga tao. Pero maraming mga tao at maraming mga leader na may dalang Bible na salita ng Panginoon, ginamit upang magtatag sila ng iba't ibang mga paniniwala, magtatag ng iba't ibang mga relihiyon na naging sanhi ng pagkakabahabagi ng taong bayan. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Sabi po sa Payag 3:20 na teksto na ating pong pagbabatayan, nakatayo ang Panginoon tumutuktok sa pintuan. Bakit? Tingnan nyo. Hanggang sa huling sandali sa pahayag, sinabi ng Panginoon, tumutuktok ako. Wala pong binanggit na dala-dala niya ang reliyon na makapagliligtas sa tao. Walang sinasabi ang Panginoon. Siya'y tumutuktok sa puso ng mga tao sapagkat siya ay diyan mananahan. Ang sabi ng Panginoon, kung diringin ninyo, kayong mga nakikinig na hindi aksidente na kayo'y kinakausap ng Diyos sa mga oras na ito. Kung diringin ninyo naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto ng inyong puso, kung kayo magpapasya, papasok po siya dyan. Ang nais ng Panginoon ay pumasok tayo muli sa pagkikipag-ugnayan, puso sa Kanya. Ang dala-dala po ng ating Panginoon ay ang Kanyang pag-ibig sa iyo. At kung tatanggapin po natin yung dakilang pag-ibig na yan ng Diyos, na dahilan ng Kanyang pagparito, na dahilan ng Kanyang pagkabayubay sa krus dahil sa pag-ibig niya sa iyo, magkakaroon tayo ng relasyon. Dahil para sa akin, kahit alam po natin na mahal tayo ng Diyos, kagaya sa isang manliligaw, na lagi ko sinasabi, kahit ikaw iligawan ng isang lalaki, mahal na mahal at tapat ang pag-ibig niya sa iyo. Kung hindi mo siya tatanggapin sa puso mo, wala kayong ugnayan. Hindi kayo magkaano-ano. Ganon din po, kapag hindi po natin tinanggap ang dakilang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, hindi tayo tunay na Kristiyano. Hindi tayo anak ng Diyos. Kailangan, yung dala-dala niyang pag-ibig sa atin ay kusa nating tinatanggap sa ating puso.
Kaya po yung layunin po na sa umagang ito na nais ibigay ng Panginoon sa pamamagitan po ng inyong lingkod at ng kanyang salita, higit sa lahat, ang maipamahagi po namin sa inyo ang pinakamahalagang dala-dala ng ating Panginoong Kristo para sa lahat ng mga tao. Tingnan niyo po yung nangyayari sa ating bansa. Awang-awa po ako. Awang-awa ang ating Panginoon. Ang mga tao nag-aabang ng relief na kanilang mga pangangailangan. 5,000 to 8,000 na ayuda na galing po sa ating Pangulo. Iyan po ay maganda. Nag-aabang ang mga tao na may tutulong po sa bawat barangay ng kanilang chairman. Kung ano ang madadala sa kanila ng kanilang mayor at ng kanilang mga gobernador. Pero alam po nating lahat, kaya may matanggap tayo at may walang matanggap, hindi po tatagal yan. May hangganan po yan. Sa loob lamang po ng isang araw, isang linggo, ubos na kagad dyan. Iyan po yung katotohanan. Balisa na naman ang tao. Tingnan niyo po, yung ating Pangulo, gusto lamang po niyang makatulong. Pero makita natin, lalo bukas kami po'y nag-aalala. Sadyang ang tao po'y makasalanan, natin po'y tatalakayin. Umiwas po ang ating Pangulo at ang taong bayan sa ating mga kapitan, sa ating mga mayor na hadral ng bayan. Pumunta po sila sa DSWD doon, pero makita po nyo, korupsyon na naman po ang mangyayari dyan dahil ang tao ay sadyang makasalanan. Naipanapanalangin po natin na huwag magkaroon ng kaguluhan. Ang gulo talaga ng tao, kaya naawa po kami. Hanggat wala ang dakilang pag-ibig sa puso ng isang tao, walang kaligtasan ng tunay na pagbabago. Kaya ang aming pong layunin, ito po yung pinakamahalaga na madadala po namin sa inyo, lalawigan ng Bulacan. Yung pinakamahalaga na nais ng Diyos na ibigay niya sa inyo, ito po yung aming dadalhin po sa inyo. Ang maipamahagi po namin sa inyo ang pinakamahalagang dala-dala ng ating Panginoong sa Kristo para sa inyong lahat, para sa lahat ng mga tao na pangwalang hanggan. At ito po yung pinakamahalaga na pangangailangan po ng bawat isa. Ang kailangan ng bansang ito. Ang sabi po sa Efeso, Kabanatang 3, talatang 17 hanggang 19. Ang sabi ng Panginoon, naway manahan si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan po ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang po ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig po para sa inyong lahat. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig po ng ating Panginoon sa bawat isa sa inyo. Mahal kayong lahat ng Diyos. Kung panghahawakan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. At sa gayon, mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. So ang panalangin po rito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, naway makapanaan siya sa ating mga puso. Kaya siya kumakatok sa mga oras na ito. Ang daladala ng ating Panginoon ay hindi mga relihiyon. Ang daladala ng ating Panginoon ay ang kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin na nais po nating tanggapin at ng sambayan ng Pilipino. Ito ang kailangan nyo. Ito yung nakikita ko na una-unang taong bayan. Tingnan nyo. Kanya-kanyang bigay, reliefs, pagkain. Pero makita mo, wala pa rin tunay na kaligayahan at kasiyahan ng tao. Pagtatalunan pa rin. Pera, pagkain. Mauubos yan. Pagtatalon-talunan pa. Dahil ang tao po ay sadyang makasalanan. Ang tanong, bakit po ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon ang nais po niyang dala-dala po natin para sa lahat ng mga tao? Alam po ninyo, sa halos
Sa 10 taon na ako'y tawagin ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanina, ayoko na reliyon. Hindi po ako naniniwala, Panginoon, sa ganyan. At hindi nababago ng reliyon ang buhay ng isang tao. At lalo hindi po siya makakapagligtas sa kaluluwa at buhay ng isang tao. Pero pinalaganap sa puso ng tao ng maraming mga tagapagturo at naging sanhi ng pagkakabahabahagi ng bawat pamilya at ng sambayan ng Pilipino dahil sa iba't ibang paniniwala at relihiyon na yan. Kaya sabi ko, sa tanong, at lagi ko sinasabi, maliwanag po sa ating lahat na tayo nilikha kay Eva at kay Adan. Walang ibinigay na relihiyon ng Diyos. Hanggang dumating ang bagong tipan, nagkatawang tao ating Panginoong Kristo, sabi niya, wala akong binibigay na relihiyon sa inyo. Pag-ibig at daladala ko sa inyo. Kaya po ito po yung ating daladala sa tao. Sa 10 taon na aking pong pangangaral, maging sa Radyo Bulacan, wala, kami po ay nagtuturo. Salamat po sa pagtitiwala ng aming Gobernador Daniel Fernando at ng aming Vice Governor Willie Alvarado at ng Sangguniang Panlalawigan. Ang mission po namin po sa inyo, sa lalawigan ng Bulacan, ngayon ay sa ating bansa at sa lahat ng bansa, ay maipalaganap po namin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Wala po kaming dalang relihiyon. At hindi po kami nagdadala ng politika. Sapagkat naniniwala kami na ang Diyos ang naglalagay sa mga pinuno. Hindi po namin binabaraso ang aming mga miyembro na iboto nyo sa ganyan, iboto nyo sa ganito. Hanggang panalangin lamang po kami. Wala po, maging sa pagtuturo po namin sa Radyo Bulacan, sa bawat lugar, sa Kapitolyo, wala po kaming dalang relihiyon. Pag-ibig ng Diyos po ang aming dinadala, na ngayon ay aming dinadala po sa inyong lahat, sapagkat ito ang kailangan ninyo. Ito ang nais ng Diyos. Ito ang kailangan ng lahat ng mga tao, lalo sa panahon po natin ngayon. Walang kapayapaan at walang tunay na kaligayahan. Pero may iba't ibang relihiyon, diyan na po kayo magtaka. Kaya lagi ko sinasabi na aking babanggitin. Sabi sa tanong, bakit po ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon ang nais po niyang dala-dala po natin para sa lahat ng mga tao? Alam niyo po itong Bulacan Bible Christian Church. Ang kasama ko lamang po dyan ay yung Panginoon ang naitatagyan. Ang dala-dala ko lamang po dyan ay yung John 3:16 na nakikita nyo ngayon dyan sa logo. Dinala ko po ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Naitatag po ang Bulacan Bible Christian Church sa aming lalawigan. Hindi po ito isang relihiyon. Ito'y naitatag dahil sa mga taong tumanggap ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito'y naitatag dahil sa mga taong umiibig sa tunay na Diyos. Dahil ako mismo, wala akong panahon sa relihiyon. Hindi ko sasayangin ang buhay ko riyan. Hindi ko yan ipaglalaban. Ang ipinaglalaban ko yung pag-ibig ng Diyos para sa inyong lahat. Ang ipinaglalaban ko, ang ibigin natin, ang tunay na Diyos. Iyan ang aming ipinaglalaban. Bakit? Sapagkat iyan ang ipinaglalaban ng ating Panginoong Kristo kahit nang siya'y nagkatawang tao. Wala siyang ipinaglalaban ng mga relihiyon na ngayon ay gumugulo sa lahat. Kaya wala po kaming dala-dalang relihiyon. Pag-ibig ng Diyos, gusto nyo? Iyan ang aming dala-dala sa lahat ng tao, sa buong mundo. Sapagkat naniniwala po kami na ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Bakit po ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon ang nais po niyang dala-dala po natin para sa lahat ng mga tao? Ang sabi po sa unang katotohanan, sapagkat ito ang prinsipyo ng puso ni Kristo. Mabubuglat po natin ang puso ni Kristo sa pamamagitan po ng Biblia. Makikita po natin kung talagang tayo anak ng Diyos, kung tayo tunay na hinirang ng Diyos.
Makikita po natin kung paano nakikita ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Mauunawaan at mararamdaman po natin ang puso ni Kristo kung ang puso ni Kristo ay nasa ating mga puso. Siya ang magtuturo sa atin ang nais niyang sabihin sa taong bayan. Hindi yung mga reliyon at yung kanya-kanyang paniniwala na gumulo sa taong bayan. Bakit ang dakilang pag-ibig niya ang nais niyang dalhin sa tao? Sapagkat ito ang prinsipyo ng puso ni Kristo. Ang maipamahagi ang kanyang dakilang pag-ibig para sa lahat ng mga tao. Para sa tunay. Pag sinabi pong tunay, tiyak para sa tunay na ikaliligtas ng sino mang sasampalataya sa kanyang dakilang pag-ibig. So ito po yung nais na dalhin ng Panginoon niya, kanyang pag-ibig na nagdudulot ng tunay na ikaliligtas ng tao. Hindi reliyon. Pagod na tao. Tingnan niyo po ang Bulacan Bible Christian Church. Kung kayo'y aanib sa amin, dahil kayo'y nabibless sa akin, wala kayong mapapala sa akin. Kahit umanib po kayo sa Bulacan Bible Christian Church, wala po kayong mapapala, hindi kayo maililigtas nito. Sapagkat ang makapagliligtas sa inyo, puso sa puso ang pag-ibig ng Diyos na aming ibinabahagi. Baliwala, kahit namatid po kayo sa amin, kung hindi nyo tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito makatutulong sa inyo. Tapat na tapat. Tapat na tapat na sinasabi ko. Tapat na tapat at matapang na sinasabi ko po ito sa inyong lahat. Na mismong ako, na mismong kami, hindi makapagliligtas ng tao. Sapagkat puso sa puso ang tinitingnan ng Diyos. Dinadala lamang po namin sa inyo ang pag-ibig ng Diyos na nais siyang tanggapin ng bawat isa. Iyan ang nais ng Diyos para sa tunay na ikaliligtas ng sino mong sasampalataya sa kanyang dakilang pag-ibig. Sino po may sabi niyan? Hindi po ako ang sumasabi niyan. Ang John 3:16. Kung tayo po'y naniniwala sa tunay na Diyos, maniwala rin po tayo sa kanyang sinasabi. Ang pakinggan po natin ay yung sinasabi at kaparaanan ng Diyos. Hindi yung kaparaanan at sinasabi ng ating mga ninuno na sinabi kanina. Hindi yung mga sinasabi ng iba't ibang mga líder ng mga simbahan na naging sari ng pagkakabahagi ng dahil sa mga relihiyon na yan. Pakinggan po natin mabuti kung anong sinasabi ng Diyos, kung anong kaparaanan ang nais niya sa ikaliligtas ng tao. Tingnan nyo, kung ang bawat pagpipinitensya at pagpapasa ng krus na yan ay makapagliligtas ng tao, paano ngayon yan? Wala nang makapagpipinitensya dahil sa COVID na yan. So maliwanag na iyan ay naman lang. Maliwanag na iyan ay mga tradisyonal lang na sinasabing mga walang kabuluhan. Na nahihirapan pa ang mga tao. Simple lang ang nais ng Diyos. Kumakatukso sa puso mo. Mahal ka ng Diyos. Lahat ginawa niya na sa tao. Ibinigay ang kanyang banal na dugo dahil sa pag-ibig sa iyo. Tatanggapin mo lang. Sino may sabi niyan? Ang sabi po sa John 3:16. Ang Diyos mismo. Ang sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Gayon na lamang daw po ang pag-ibig, gano'n na lang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino ba to? Ikaw, ako, ang ating bansa, ang ating mamamayan. At sa lahat po ng bansa, mahal po ng Diyos siya sapagkat Kanya yan. Siya lumikha yan. Kaya kung meron ba talagang tunay na magmamalasakit sa atin para tayo maligtas, ang tunay na Diyos, hindi ang mga leader at mga relihiyon na yan. Ipapahama kayo niyan. Tapat na sinasabi ko po sa inyo. Ang sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tingnan po ninyo, pakinggan niyo ang sinasabi ng Diyos. Ito yung kanyang paraan para ka maligtas. Bakit? Kahit po hindi ka tamaan ng COVID-19, mamamatay ka pa rin. Saan mapupunta ang kaluluwa mo? Iyan ang problemahin ng bansang ito. Iyan ang dapat
katotohanan dahil sa kasalanan. Pero may solusyon ng Diyos. May sinasabi ang Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa ating lahat. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano ang ibinigay ng Diyos? Bugtong na anak, ang ating Panginoong sa Kristo bilang kanyang tanda ng pag-ibig sa atin. Hindi ibibigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak kung di niya tayo mahal. Tanggapin natin ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak na nag-alay ng dugo para sa atin. Ang ibinigay po ng Panginoon ay ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang puso. Ito yung nais niyang tanggapin natin na aking isinisigaw sa inyo. Isinisigaw po ito ng Panginoon. Wala po siyang ibinigay na reliyon na mababasa po natin dito. Pasensya na po kayo. Ako'y tapat na nagsasalita sa lahat. Hindi sinabi ng Panginoon yung reliyon na makapagliligtas ng tao na naging sanhi ng pagkakabahabahagi ng bawat pamilya at ng sambayan ng Pilipino. Ang ibinigay niya rito yung kanyang pag-ibig. Ito ang dapat na dinadala ng mga tagapagturo. Anong nangyari sa inyo? Sabi nga ni Pablo, bakit nyo tinuturuan ng mga tao? Bakit nyo pinapapasok ang mga tao sa inyong mga reliyon? Bakit? Relasyon ang nasira sa tao at sa Diyos. Pero nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito lamang ang dadalhin sa tao, pag-ibig. Kaya may Biblia. Alam niyo ba kung bakit may Biblia? Ang Biblia ay galing sa Diyos. Ang Biblia po ay love letter ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Ang love letter po ay pagtatapat ng pag-ibig ng Diyos sa tao sa kabila ng iyong kasalanan. Kaya kung meron mang gagamit ng Biblia, sabihin ang puso ng Biblia kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Pag-ibig ng Diyos ang dapat dalhin sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung iba't ibang mga reliyon na nakita ni Pablo sa Ramagis. Bakit kayo nagtatag ng reliyon? Bakit nyo iniikayat ang inyong mga butante na iboto ang mga politika na kayong mga leader reliyon ang nasusunod? Bakit nyo tinuturuan ng mga tao na sumamba sa mga rebulto? Bakit hindi nyo turuan ng mga tao na ibigin ang tunay na Diyos? Marahil ay wala ka rin dakilang pag-ibig na yan. Damang-dama po natin ang pag-ibig ng Diyos. Giliw na tagapakinig, pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos, huwag ang sinasabi ng iba. Pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos, huwag ang sinasabi ng mga tao. Gayon na lamang ang pag-ibig niya sa iyo. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Wala siyang binibigay na reliyon sa iyo. Hindi ka maliligtas yan. Na sinabi ko kanina, kaya pag tayo namatay na lahat, hindi tatanungin ng Diyos yan sa langit. Hindi pwedeng ipagmalaki ng tao ang kanyang reliyon sa harapan ng hukuman ng Diyos. Ang titingnan ng Diyos ang ating mga puso kung tinanggap natin ang tunay na Diyos na umiibig sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, maliwanag po itong sinasabi ng Diyos. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanyang dakilang pag-ibig ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Sino may sabi niyan? Ang ating Amang nasa langit. Ang sino mang sasampalataya, hindi sinabi rito na ang sino mang papasok sa kawan, ang sino mang pupunta sa reliyon nyo ay maliligtas. Ang sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa kanyang dakilang pag-ibig ay hindi mapapahamak. Walang mapapahamak sa pag-ibig ng Diyos. Kung hindi magkakaroon ka ng tunay na buhay na walang hanggan, kung ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito ay tatanggapin mo sa iyong puso. Bakit, Pastor, dakilang pag-ibig? Kaya siya nabayubay sa cross dahil sa pagmamahal sa iyo. Kaya siya nagkatawang tao sa kabila ng ating mga kasalanan dahil sa iyo. Kaya niya tatanggapin na ang iyong ang iyong pag-amin, tatanggapin niya ang iyong pagsisisi. Mahal ka ng Diyos. Bakit? Kung hindi ka mahal ng Diyos, sa nagawa mong malaking kasalanan,
magsisi ka na magsisi. Pumasok ka na sa mga relihiyon nyo. Hindi ka patatawarin ng Diyos. Pero bakit tinanggap ng Diyos ang ating pananampalataya? Bakit tinatanggap ng Diyos ang ating mga pagsisisi? Dahil sa pag-ibig, nananag sa Kanya yung awa sa atin. Kaya pag-ibig po ng Diyos ang nais niya. Kaya ngayon nga po yung teksto natin kumakatok yung ating Panginoong Jesus sa ating mga puso. Dala-dala ang Kanyang pag-ibig sa inyo. Iyan ang katotohanan. Pakinggan niyo pong mabuti. Ang dali po natin ay yung pag-ibig ng Diyos sa tao na tunay na makapagliligtas sa kanila. Huwag po natin gawing reliyon. Masabi nga ni Pablo, mga pinagkakakitaan. Iyan naman po talaga ang dapat na naidadala. Na pinakamahalagang pangangailangan ng lahat ng mga tao. Balikan ko ang sambayan ng Pilipino. Balikan ko po ang mga tao sa ating bansa. Uhaw na uhaw. Gutom na gutom sa pag-ibig. Tingnan niyo po yung ating sambayan ng Pilipino. Uhaw na uhaw sila sa pagmamalasakit ng kanilang mga kapitan. Uhaw na uhaw sila sa pagmamahal ng kanilang mga mayor. Uhaw na uhaw sila sa pagmamahal ng kanilang mga gobernador. Uhaw na uhaw ang taong bayan sa pagmamalasakit at pagmamahal sa kanilang mga congressman. Uhaw na uhaw sila sa pagmamahal ng ating mga senador. Uhaw na uhaw sila sa pagmamahal ng ating Pangulo. May tumutulong naman. Pero tandaan nyo, hindi yan maiibsan ang pagmamahal ng tao tulong. Sapagkat ang tunay na makapag-iibsan at pupuno sa ating mga puso upang magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan at kapayapaan ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Iyan ang aming dala-dala po sa inyo. Iyan ang tunay na kailangan po na nakikita po namin na sinasabi ng Diyos. Bakit alam ng Diyos yan? Sapagkat siya ang lumikha sa atin. Kaya po sabi sa mga ngaral 2:25, kung wala ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa puso ng isang mga tao, walang tunay na kaligayahan ng sino man. Walang tunay na kapayapaan, walang tunay na kaligtasan kapag ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyong puso. At dahil mahal po kayo ng Diyos, alam ko maraming reliyon ang magagalit sa akin. Alam ko maraming mga leader at mga miyembro ng reliyon ang magtatampo sa akin. Pero tandaan nyo ito. Ito'y ginagawa ko dahil mahal kayo ng Diyos. Kung pwede nga lang sanang manahimik na lamang sa aming bahay na ito. Mapayapa kami ng aking pamilya. Pero hindi pwedeng manahimik. Dahil nakikita ko na kailangan ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Maabutan man kayo ng 8,000 ng mga relief good. Kahit sabihin pang kabang-kabang bigas ang ibigay sa inyo, mauubos po yan. Itong ibinibigay ko po sa inyo at ibinibigay namin sa inyo ng Diyos ay pang walang hanggan. Libre lang po at hindi nyo kailangan magtulakan. Sapagkat ito'y libreng ibinigay sa amin ng Diyos. Libre po namin ibinibigay sa inyo. Hindi nyo kailangan pumila. At hindi natin kailangan dito na magpirmaan pa. Kahit nasaan kayo ngayon na kinakausap ng Diyos, kung papapasukin nyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa inyo, walang halaga sa Panginoon ang inyong kasalanan. Hindi mahalaga sa Kanya yon. Ang mahalaga sa Kanya yung ngayon. Walang halaga sa Panginoon kung sino itaboy natin. Kung mas minahal po ninyo ang inyong mga reliyon at pinaglaban. Hindi na mahalaga sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Ang mahalaga ay mailigtas ka ng Diyos ngayon. Kaya kumakatok sa ating mga puso dala-dala ang pag-ibig. Ito ang aming dala-dala sa inyo. Sapagkat kung wala ang dakilang pag-ibig sa Diyos, kung wala ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa puso po ninyo, tandaan nyo, tingnan nyo ang nangyayari sa buong mundo. Walang tunay na kaligayahan. Hindi magiging tunay ang kaligayahan ng isang tao kapag wala ka sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya ito po yung aming ibinibigay sa inyo. Hindi nyo kailangan pumila. Hindi nyo kailangan lumabas ng bahay. Hindi nyo kailangan kumuha ng form
Puso sa puso lamang ang pakikipag-usap. Hindi nyo kailangan magpaalam kung kani-kanino pa. Hindi nyo kailangan maglulumuhod. Hindi nyo kailangan may ganito, may ganyan. No! Ngayon din, kung pinapapasok mo ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo, magiging tunay na Kristiyano ka. Ibig sabihin, magiging tunay na anak ka ng Diyos. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng tunay na kaligtasan. Magkakaroon ka ng tunay na kaligayahan sa puso. Tingnan niyo ang tao. Kahit na naaabutan ng mga bagay na kailangan nila, wala pa rin kaligayahan. Walang tunay na kaligayahan at kaligtasan ng tao hanggat wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung aming isinisigaw. Gusto niyo po bang matagpuan ang tunay na kaligayahan na matagal niyo nang hinahanap? Ang tunay na pag-ibig na hindi po natin matagpuan kahit ibinibigay po ito ng ating Pangulo. Kulang pa yun. Yung pag-ibig at malasakit na hinahanap po natin sa ating mga pinuno sa ating bansa, maging sa ating mga magulang, mga sa taong inaasahan natin, hindi po talaga nila maibibigay. Ang tunay na pag-ibig ay nanggagaling lamang po sa ating Panginoon. Siya lamang po ang makapagbibigay ng tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig po sa atin, naming binabahagi sa inyo. Kaya ang tunay na kaligtasan ay wala sa relihiyon. Magpasya ka, kapatid. John 3:16, kung tatanggapin mo daw ang dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi daw. Kung tatanggapin mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Puso sa puso. Sasampalatayanan mo lang, Panginoon, naniniwala ako na mahal mo ako. Tinatanggap ko yun. Ganun lang po. Kahit nasa bahay lang po kayo, kahit nasa saan lugar kayo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, ng tunay na kaligtasan, nang ayon sa sinasabi ng Diyos sa inyo ngayon. Pangalawa, bakit daw po sa ating mga lingkod ng Diyos, kung tayo tunay na lingkod ng Diyos, hindi daw dapat reliyon ang dinadala natin sa mga tao? Pag-ibig. Bakit? Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang makapagbibigay ng tunay na kaligtasan. At ang pangalawa, sapagkat ito ang prinsipyo ng puso ni Kristo, ang maipamahagi ang kanyang dakilang pag-ibig para sa lahat ng mga tao, para sa tunay na ikapagbabago ng sinumang sasampalataya sa kanyang dakilang pag-ibig, sa lahat po ng nakakakilala sa akin. Sa lahat po ng nakakakilala sa akin, sa aking mga mahal sa buhay, sa lalawigan ng Bulacan, sa bayan ng Pambong, ang bumago sa akin at ang babago sa buhay ng isang tao na pinapangarap ng ating Pangulo ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Tingnan niyo ang tao, ang gulo. Ang gulo ng tao sa diyang makasalanan. Ako mismo nagpapatotoo sa inyo. Nang maranasan ko ang pagmamahal at pag-ibig sa akin ng Diyos na dakila, paulit-ulit ko po itong tinatanggihan. Pero sa kabila ng lahat ay patuloy akong minamahal ng Diyos. Binago ng Diyos ang aking buhay. Binago ng pag-ibig ng Diyos ang aking puso, na hindi ko matagpuan sa mga relihiyon. Ako po'y tigakapitangan. Nakikita ko po rito matapos mo magpenitensya, may nagsasaksakan, nagkakapatayan po rito dahil sa kanilang mga paniniwala. Pagkatapos magpasa ng krus, magiinuman. Pagkatapos magpenitensya, magsusugal. Tiga dito ako sa kapitangan. Kaya sabi na kanina sa pinag-aralan natin, walang kabuluhan kasi turo lang iyan sa inyo ng inyong mga ninono. Itinuro lang sa inyo. Kaya dapat na dinadala. Kung gusto nyo talaga ng pagbabago, o ayaw nyo na bang magbago? Tingnan nyo, ang bansang ito, pinapangarap, that change is coming. That change is coming. Tandaan nyo ito. Ang kailangan mabago sa puso ng bawat Pilipino ay ang puso ng bawat tao. At mababago lamang po ang puso ng bawat tao
magmula sa ating mga leader, sa ating pamahalaan, sa ating pangkaraniwang mamamayan, kung ang dakilang pag-ibig ay papasok at papapasukin natin sa ating mga puso, magkakaroon po ng tunay na pagbabago ang bansang ito. Sapagkat ang kailangan mabago sa bansang ito ay ang tao. At mababago lamang ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso kung ito ay magkakaroon ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ito po yung aming dala-dala. Hindi po ito yung nakaugalian natin na pumasok kayo sa aming reliyon, babaguhin kayo ng Diyos. O babaguhin kayo ng reliyon namin. Magkursilyo kayo. Mag-ayuno kayo. Kung ano-ano pa. Pero paglabas, isang linggo, ala na naman. Mas malala pa sa dati. Kaya ako, matatag na sinasabi ko sa inyo. At sa mga apostol na makasalanan din ang bumago sa kanilang buhay ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ito ang prinsipyo ng puso ni Kristo, ang maipamahagi ang kanyang dakilang pag-ibig para sa lahat ng mga tao, para sa tunay na ikaliligtas at sa tunay na ikapagbabago ng sino mang sasampalataya sa kanyang dakilang pag-ibig. Bakit po? Ang sabi po sa Ezekiel, Kabanatang 11, talatang 19, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Bakit po? Bulok na po, patay na po yung ating espiritu dahil sa kasalanan. Bulok na po ang puso ng bawat tao. Tingnan nyo po, tingnan nyo. Natakot po ang ating Pangulo, natakot kayo sa ating mga kapitan. Natakot kayo sa mga binoto ninyo, sa mayor, na hindi mapapaabot sa inyo ang pera. Bakit? Sigurado ba kayo sa DSWD? Wala, pare-paro ang makasalanan. Ang makapagpapago lang sa bansang ito, ang pag-ibig ng Diyos. Kung ang ating, ito nga po yung aming ipinaglalaban sa aming lalawigan. Nasabihan niya ng Panginoon. Sa tulong po ng aming Gobernador Daniel at ng aming Vice Governor Willie at ng Sangguniang Panlalawigan, na ang lahat ng mga kabataan sa lalawigan ng Bulacan, ng mga SK official, SK chairman, ay maisalin po namin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Wala po akong daladalang reliyon, sapagkat mahal po namin ang aming lalawigan, ang ating bansa. Kaya ang ating mga kabataan ay magiging tunay na pag-asa lamang po ng ating bansa. Magiging tunay na pag-asa lamang po ng ating lalawigan kung sila po ay matutong umibig sa Diyos. Kung maisasalin po ang pag-ibig na dakila ng Diyos sa kanilang mga puso, hindi batayan ang mga may pinag-aralan para ka maging isang mabutit matinong pinuno. Iyan pa nga ang mga manloloko. Naniniwala ako ng isang kabataan at maging tayo ay magiging pag-asa ng ating bayan kung tayo matututong umibig sa Diyos na tunay. At kung may sasali ng Diyos ang dakilang pag-ibig sa ating mga puso, sapagkat ang umiibig sa Diyos ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Subuhan niya sa Kabanatang 3, talatang 17. Ang sabi niya rito, babaguhin ka ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Totoo ito. Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng pag-ibig na galing sa Diyos, hindi tayo mahihiyang gumawa ng kasalanan. Hindi tayo matatakot gumawa ng kasalanan hanggat hindi tayo natututong umibig sa Diyos. Iyan ang kailangan ng bansang ito para sa tunay na pagbabago, para sa mga matitinong leader, magmula sa ating Pangulo. Sa totoo lang, kailangan ng ating Pangulo ito ang pag-ibig ng Diyos. Oo na oo siya dito. Uhaw na uhaw ang lahat ng mga pinuno ngayon. Tingnan nyo, nasaan yung mga senador, congressman? Naniniwala ako na hindi na rin nila alam kung saan sila pupunta. Naniniwala ako na kailangan din nila ng pag-ibig ng Diyos. Naniniwala ako na
Kinakailangan nila ang Diyos at ng taong bayan. Kaya heto na po natin didig ninyo. Ibinibigay po namin sa inyo ng libre ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nyo kailangang pumila. Wala pong accepted dito. PWD, senior citizen, bakla, tomboy, lahat ng uri ng tao, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mayaman, mahirap, lahat po, mahal ng Diyos, pwedeng tumanggap ng pag-ibig niya. Walang pipiliin, sapagkat ang Diyos ay walang itinatangi. At ang ibinibigay ng Diyos na ito ay pangwalang hanggan. Tunay na kaligtasan at tunay na ikipagbabago po ng bawat isa. Saan ka pa? Hindi ako katulad ng ibang tigapagturo na papaatinin kayo sa Bulacan Bible Christian Church. No, sinabi ko na kanina, wala kayong mapapala sa amin kung hindi nyo natin tatanggapin yung pag-ibig ng Diyos. Kung talagang papapasukin po natin sa ating mga puso ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito yung programa po namin sa lahat po ng mga SK chairman sa lalawigan ng Bulacan at sa inyo lahat. Magkakaroon ng tunay na pagbabago ang ating buhay. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay nahihiyang gumawa ng kasalanan. Kaya ako nag-aalala bukas eh. Umiwas po tayo sa kapitan, umiwas po kayo sa halal ninyo, sa takot ninyo, nakukurakutin, nanakawin nila. Bakit? Sigurado ba kayo sa DSWD? Walang makapagbabago sa buhay ng tao kundi pag-ibig ng Diyos. Sigurado lang po tayo sa pag-ibig ng Diyos kung iyan ay nasa puso ng isang tao. Tama ngayon, kahapon pa lang, Biyernes pa lang nagkagulo na eh. Kung talagang papapasukin po natin sa ating mga puso ang dakilang pag-ibig ng Diyos, magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating bansa na matagal na po pinapangarap natin at pinapangarap po ng ating Pangulo. Hindi niya lang masabi ang tunay na solusyon. Marami na pong mga Pangulo ang nagpalit-palit na gustong baguhin ang ating bansa. Ito po ang sekreto. Ito po ang sinasabi ng Diyos. Ang Diyos lamang ang makapagbabago sa ating bansa. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kailangan baguhin, ang puso ng tao. Sapagkat ang puso ng tao, kapag iyan, ang sambayan ng Pilipino ay natutong magmahal sa tunay na Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay susunod. Kagaya ng ating itinuturo ng nakaraan, 7:14 ng Kronika. Kung hahanapin natin ang tunay na Diyos, kung tatalikuran natin ang ating mga Diyos-Diyosan, kung tatalikuran po natin ang ating mga maling paniniwala, kung tatalikuran po natin ating mga kasamaan, ikaw man ay public servant, ikaw man ay nasa pamahalaan o pangkaraniwang mga tao, sabi ng Panginoon, doon niya lang papakinggan ang inyong mga panalangin. Patatawarin tayo. Pagpapalain daw tayo ng Diyos. Kaya po, pusong dapat mabago, tao. At ang mababago lamang po yan kung tatanggapin po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Ang sabi po sa Roma 5:5, sapagkat ang dakilang pag-ibig ni Kristo ay sinasalin niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob na sa atin. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, kung tatanggapin daw natin ang ating Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon, sariling tagapagligtas, ang pag-ibig na dakila daw na meron siya ay isasalin niya sa ating mga puso. Doon pa lamang tayo makapamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Doon pa lang tayo magkakaroon ng pag-ibig na galing sa Diyos. Doon pa lang tayo magkakaroon ng pag-ibig sa tunay na Diyos. Pag-ibig sa kapwa, sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating kalikasan, sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating kapwa. Doon pa lang daw tayo magkakaroon ng tunay na pag-ibig. Kapag tinanggap natin yung ating Panginoon sa ating mga puso at pinapasok natin ang kanyang pagkatok, lalagyan niya raw tayo ng pag-ibig sapagkat ibinubuhos ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Kaya magkakaroon tayo ng pagbabago.
Ang sabi sa 2 Korinto 5:14, sapagkat ang dakilang pag-ibig ni Kristo na isinalin sa ating mga puso ang naguudyok sa ating magbago. Kagaya po nangyari kay Apostol Pablo, ipinaglalaban niya ang kanyang relihiyon. Ipinaglalaban niya ang kanyang dudismo. Pinaglalaban niya ito, kaya pinapapatay niya ang mga Kristiyano. Pinag-uusip niya ang mga Kristiyano sapagkat mahal na mahal ni Pablo ang kanyang relihiyon na nangyayari sa ating bansa. Mahal na mahal po ng mga tao ang kanilang mga relihiyon. Kaya handa silang makipagtalo. Yung iba'y masakit. Handa silang pumatay ng ibang hindi nila kapanalig. Pero ang sinabi ng Panginoon dito, na natutunan ni Pablo, nang tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos, natuto po siyang magmahal. Isinali sa kanya ang puso ni Kristo. Sapagkat ang dakilang pag-ibig ni Kristo na isinasalin sa ating mga puso ang naguudyok sa ating magkaganyan. Kaya hindi po tayo natatakot isigaw ito. Buong bansa, buong mundo ang nakakadinig nito. Hindi po tayo natatakot magsabi ng katotohanan. Hindi po tayo mga duwag. Last Friday, ang sabi ng Panginoon, yung mga duwag, mapupunta sa impyerno. Yung mga ayaw magsabi ng katotohanan. Yung mga nakakakilala ng katotohanan, mga duwag pa. Bakit mapupunta sa impyerno? Maraming mga tao mapapahamak. Maraming mga tao kasama ng ating mga mahal sa buhay kapag hindi tayo nanindigan sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, mapupunta kayo sa impyerno na kayo nakakaalam ng katotohanan pero itinatago niyo sa tao. Mga duwag! Ano ba ang nakakatakot? Sige nga, ang magsabi ng katotohanan o ang gumawa ng kasalanan. Ano ang nakakatakot? Yung mapunta yung taong bayan sa impyerno o yung maligtas sila dahil sa sinasabi mo na sila'y mahal ng Diyos. Ano ang nakakatakot dyan? Na alam mo na ang taong bayan ay maliligtas sa sinisigaw na ito ng Holy Spirit. Kaya sa mga duwag, binabalaan kayo ng Diyos. Sabihin nyo ang katotohanan sa taong bayan. Pag-ibig ang dali sa tao. Kaya sabi ng Panginoon, balikan ko po yung teksto. Bakit tayo sumisigaw? Dahil ang usapan dito ay kaluluwa na. Hindi kami nakikipagbiruan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon muli sa Pahayag 3:20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Walang aksidente na nakikinig po kayo ngayon. Maging sa aming mga kapitbahay na nandidinig ng tinig na ito. Kinakausap tayo ng Diyos. Kung di rin gininuman ang aking tinig, dala-dala ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa iyo. John 3:16, kung sasampalataya ka na mahal ka ng Diyos, wala kaming dalang relihiyon. Pag-ibig ng Diyos ang dala-dala po namin para sa inyong lahat. Ang sabi ng Panginoon, kung titigin ninyo at papapasukin ng ating Panginoon sa inyong puso, dala-dala ang kanyang pag-ibig, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sino may sabi niyan sa inyo? Ang Diyos, sa pamamagitan po ng kanyang salita. Pagod na po ba kayo, mga Gideon at tagapakinig? Kung sabihin ko sa inyo ang Panginoon, pagod na rin ito sa inyong pag-ibig. Sabi ko nga kagabi, simple lang naman ang gusto ng Diyos, ibigin natin siya ng mundo na ito. Kaya nga nilikha na Diyos sa mundong ito, ang tao para ibigin siya. Bakit ba hindi pa maibigay? Napakaganda po ng plano ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi po natin mararanasan yung mga salot na yan kung mahal natin ng Diyos. Simple lang ang gusto ng Diyos. Mahalin siya. At yun naman talagang layo na yung baka tayo nabubuhay at nilikha ng Diyos.
Ngayon, pwede pa tayong bumalik. Hindi ko na tatalangin, kagaya ng Panginoon kung saan reliyon kayo ngayon. Naniniwala po ba kayo na dakila ang pag-ibig sa inyo ng Diyos? Kayo po ba'y naghahanap ng tunay na kaligayahan? Kayo po ba'y naghahanap ng tunay na kaligtasan at pagbabago na hindi nyo makamtan kahit saan? Heto na po! Ang pag-ibig ng Diyos ang tunay na makapagbabago at tunay na makapagbibigay ng tunay na kaligtasan sa atin. Libre lang po, hindi po ito kailangan pagpilahan. Lahat po ay kayang saklawin ito, ano bang uri. Puso lang po ang kailangan ng Panginoon sa mga oras nito. Aminin lang po natin sa ating Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, kailangan kita sa aking buhay. Oo, naawa ko sa iyong salita. Panginoon, dito yung pag-ibig na hinahanap ko, matagal na hindi namin matagpuan sa aming mga pinuno. Kahit sa aming mga magulang, kulang pa din. Naniniwala ako na dakilang pag-ibig mo sa akin. Panginoon, patawarin mo ako sa aking pagsalangsang, sa aking mga kasalanan mula pagkabata. Lihim mo ay nakasalanan. Puso sa puso, mga kapatid doon natin, adlangan ng Holy Spirit, kinakausap tayo. Sabi natin sa Panginoon, pinaglaban ko yung aking paninindigan. Kagaya ni Apostol Pablo, pinaglaban ko yung aking reliyon. Pag-ibig mo lang pala ang kailangan ko. Tinatanggap ko at sinusampalataya ko puso sa puso. Sa iyong pagkatak na yan, pinapapasok kita. Pwede po natin sabihin ito sa ating mga puso. Hindi natin kailangan magpirmahan. Hindi na natin kailangan ng kung ano-anong mga papel pa. Puso lang ang kailangan ng Diyos. Sabihin po natin, Panginoon, pinapapasok kita sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ko ang iyong bugtong na anak, ang iyong pag-ibig na si Jesus na nagbuwis ng dugo at buhay para sa akin. Ginawa niya yun sa pag-ibig sa akin. Tinatanggap ko yun. At sa mga oras na ito, nagpapasya ako. Muli ko po, ibinibigay ang aking puso sa iyo sa puso sa puso. Nakikipag-ugnayan po ako. Pumapasok po ako sa isang relasyon muli sa inyo na sinira ng kasalanan. Salamat sa mga tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Patuloy na maranasan niyo kung gaano kadakila ng pag-ibig ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng umiibig sa Kanya. Lahat ng may mga tunay na relasyon sa Diyos, yan ang mga tunay na Kristiyano. Lahat ng mga tunay na relasyon sa Diyos, yan ang mga tunay na anak ng Diyos. Puso sa puso, yan ang titignan niya na meron na po kayo ngayon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Talagang masigasig po tayo sinisigaw dahil pinaglalaban po namin ang pag-ibig sa inyo ng Diyos. Dahil nakita namin na uho ang tao sa pag-ibig. Pagod na po ang tao, takot na. Kaya talagang ipinaglalaban at pinagsisigawan ko, manumbalik na kayo sa pag-ibig ng Diyos. Alalahanin po natin yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo nilikha ng Diyos para patayin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mamatay. Dahil sa kasalanan niya. Manumbalik po tayo sa pag-ibig ng Diyos at tayo kanyang kamalingain. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pasasalamat para sa banal na agahan sa buwan po na ito ng Abril. Ito po ay isa sa mga nais ng Diyos na ginagawa ng kanyang mga tunay na anak bilang pag-alala po kung gaano po tayo kamahal ng tunay ng Diyos. Sa lahat po ng mga kapatid, mga anak ng Diyos, sa lalawigan ng Bulacan, sa Bulacan Bible Christian Church, sa lahat po ng nagmamahal ng totoo sa ating Panginoon, pwede po tayo magbanal na agam o banal na hapunan sa bansang Israel. Samahan niyo po kami. Itaas po natin, kahit po nasa bahay lang po tayo, walang hadlang sa ating pagmamahal sa Diyos. Yan ang sinasabi ko. Ang Diyos po ay wala sa mga templo. Ang Diyos po ay wala sa mga dingding. Ang Diyos po ay nasa puso ng tao. Kung ang Diyos ang tinanggap mo sa iyong puso. Kaya kahit saan ay pwede po tayong sumamba sa Diyos. Kahit saan ay pwede po tayo magmahal sa Diyos.
may kaugnayan. Itaas po natin ang ating mga tinapay bilang simbolo ng katawan ni Kristo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpirapir sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Itaas po natin ang ating mga saro bilang simbolo ng dugo ni Kristo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Tandaan niyo, alalahanin po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Mahal kayong lahat ng Diyos. Handa niya tayong iligtas kahit sa mga oras na ito. Magpasya ka lang. Kayang gawin ng Diyos yan, na di kayang gawin ng tao. At sa ating pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin. Samahan niyo po ako. Ang pakikipag-usap sa Diyos po ay puso sa puso din po yan. Samahan niyo po kami. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal mo ang bansang Pilipinas. Mahal mo ang lahat ng mga tao. Mahal mo ang lahat ng bansa. Ang nais mo lang naman ay mahalin ka ng mga ito. Nagpapasalamat po kami sa kabila ng lahat. Sa totoo lang, sa laki po ng populasyon ng bansang Pilipinas, 110 milyon po kami. Mahigit pa. Pero kung titingnan po namin sa positibong pananaw, halos 1,000, 1,000, 2,000 lamang po ang may tinamaan ng salot. Maaaring tumaas pa po ito. Pero kung isipin po namin sa laki po ng populasyon po ng bansang Pilipinas, sadyang napakakunti po na ito. Hindi ko sinasabi na paramihin yun. Nagpapasalamat ako sapagkat nakikita ko yung pagmamahal mo sa aming mga Pilipino nagmamahal sa inyo. Kinikilala po namin yun. Kaya sa taong bayan, huwag kayong mahal kayo ng Diyos. Patuloy tayo sumunod sa ating Pangulo. At kami nananawagan sa panalangin ito na magkaroon po ng kaisan. Huwag kayong maghahaman sa pera, DSWD. Maawa po kayo. Maawa kayo sa sarili ninyo. Parurusahan kayo ng Diyos. Hayaan nyo na ipadamanan niya sa pag-ibig niya sa pamamagitan ng ating mga pinuno, ng ating Pangulo. Kami. Huwag natin hadlangan yung ating Diyos sa mga taong ginagamit niya upang ipadama ang kanyang pagkaling at pagmamahal sa taong bayan. Parurusahan kayo ng Diyos. Panginoon, patuloy na naway matapos na itong kinakaharap ng aming bansa. Alam ko na meron kang itinuturo, kailangan magmahal sa iyo. Ikaw lang ang asahan na aming isinigaw na. Kailangan magmahalan ng bawat Pilipino. Ang pagkakabahagi sa reliyon, tuluyang mawala na po yan. Sapagkat kung talagang para sa iyo, dapat turuan ang taong bayan at ang pamahalaan na umibig sa tunay na Diyos. Na aming pong sinisigaw. Patawarin niyo ang bansang ito, Panginoon, sa mga kasalanan. Nakita naman po namin sa diyang makasalanan. Nakakaawa sapagkat kailangan ng taong pag-ibig mo, kaya patuloy na magpakahayag ka sa kanila. Sabi ko nga,
Ikaw lang, Panginoon, ang mapagkakatiwalaan ng taong bayan. Nagtatampo na si Orogo, marahil ang ibang mga kapitan, mayor. Nagpunta sa DSWD, pero ano pong nangyayari din? Wala. Ang Diyos lamang ang mapagkakatiwalaan at tunay na pagmamahal sa taong bayan na amin pong ibinibigay. Kaya, Panginoon, na maranasan po ng aming bansa na lalawigan ng Bulacan ang bayan ng Pombong. Salamat sapagkat ang bayan ng Pombong ay patuloy na ikinukodro niyo na makapangyarang dugo ni Jesus. Sapagkat naniniwala ka na nandito ang inyong puso. Ang iyong dakilang pag-ibig na nakikipaglaban ng iyong mga lingkod dito sa bayan ng Pombong. Sa lalawigan ng Bulacan ay pinagsisigawan po namin ang iyong pag-ibig maging sa aming bansa. Kaya ang COVID-19 na ito, pangahawakan po namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin at ang iyong pangako na isasaalang-alang mo kaming mga hinirang mo. Isasaalang-alang mo kaming mga anak mo na nagmamahal sa inyo. Maging ang aming Pangulo na dumedepende po, Panginoon, sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Salamat po sa kanilang pagmamalasakit na ginagamit mo sa taong bayan. Naway patuloy na magising ang bayang ito na kailangan nila ang tunay na Diyos, kailangan nila ang pagmamahalan, kailangan nila ang pagmamahalan. At ito'y mangyayari kung ang dakilang pag-ibig mo ay tatanggapin sa puso ng bawat isa. Yan ang susi ng lahat sa tunay na pagbabago at ikaliligtas ng mundo at ng bansang ito at ang bawat isa. Salamat po sa mga tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, pagpalain kayo ng Panginoon. Ang ating Amang nasa langit ay Diyos ng pag-ibig. Sapagkat gayon na lamang kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa kanyang dakilang pag-ibig ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan at tunay na pagbabago. Sumasa inyong lahat ang dakilang pag-ibig ng Diyos, sa lahat ng tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, sa lahat ng mga kapatid sa Bulacan Bible Christian Church. Sumasa inyong lahat ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ibigin natin ang ating Panginoong Kristo ng buong puso, lakas at kaluluwa, upang may sa katuparan niya sa buhay natin ang kanyang dakilang misyon na ipinagkatiwala niya sa Bulacan Bible Christian Church at sa bawat isa sa atin na nagmamahal sa Kanya. Ang maipalaganap ang kanyang dakilang pag-ibig para sa lahat ng mga tao, sa ating bansa, sa lahat ng bansa. Kailangan ito ng mga tao para sa tunay na ikaliligtas nila sa pangalan ng Ama, ng Banal na Espiritu at ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Tulungan mo
pinto